Sa gilid ng baryo ng Guning, kung saan ang mga palayan ay unti-unting humahalik sa paanan ng kagubatan, nakatayo ang maliit na kubo ni Roel at Jerome. Gawa sa kawayan, pawid at kahoy na tinibag pa ng kanilang ama noong siya'y nabubuhay pa, ang kubo ay payak ngunit matatag. Dito lumaki ang magkapatid, sa lilim ng hirap, sa init ng araw at sa lamig ng gabing walang ilaw kundi bituin at gasera. Si Roel ang panganay, matangkad, payat at may mataang tila laging nagbabantay sa kinabukasan. Bata pa lamang siya'y natuto na siyang mag-araro, magtanim at mag-ani. Sa murang edad, siya na ang tumayong haligi ng kanilang munting pamilya matapos bawian ng buhay ang kanilang mga magulang dahil sa karamdaman. Tahimik siya, bihirang ngumiti, ngunit sa kanyang puso'y nag-aalab ang hangaring may ahon sa kahirapan ang kanilang sarili. Si Jerome naman ang bunso, masigla, palabiro, at may ngiting kayang magpagaan ng kahit mabigat na araw. Kahit pagod sa bukid, nagagawa pa rin niyang tumawa at magkwento sa gabi. Siya ang nagbibigay liwanag sa madilim na mundong ginagalawan nilang magkapatid. Sa loob ng maraming taon, iisa ang ikot ng kanilang buhay. Gigising sila bago sumikat ang araw. Maghahanda ng kaunting kanin at tuyo. Maglalakad patungo sa bukid. Mag-aararo sa ilalim ng nagbabagang araw. Mag-aani kapag panahon na. Uuwi sa dapit hapon. Bitbit ang pagod at pag-asa. Ngunit kahit gaano sila magsikap, tila lagi pa rin kulang ang kanilang ani. May mga panahong tinatamaan ng peste ang palay. May mga panahong binabaha ang bukid. May mga panahong walang bumibili ng kanilang produkto sa tamang halaga. At sa bawat pagsubok, lalo lamang tumitibay ang loob ni Roel. Hindi tayo susuko, palagi niyang sinasabi kay Jerome. Darating din ang araw na giginhawa tayo. Isang hapon ng tag-araw, matapos ang buong maghapon ng pagtatanim, pauwi na ang magkapatid. Ang langit ay kulay kahel at lila, at ang hangin ay may dalang halimuyak ng damo at lupa. Habang naglalakad sila sa makitid na daan sa gilid ng gubat, biglang huminto si Jerome. "Kuya," mahina niyang sabi. "Nakikita mo ba yon?" Napalingon si Roel. Sa gawing kaliwa, sa loob ng masukal na kagubatan, may sumisinag na kakaibang liwanag. Hindi ito tila apoy, hindi rin tila ilaw ng gasera. Isa itong malamlam na gintong liwanag na sumasayaw sa pagitan ng mga puno. "Baka may nagsisiga lang," sagot ni Roel, bagamat may bahid ng pag-aalinlangan ang kanyang tinig. "Hindi, kuya. Parang kakaiba." Hindi na sila nag-usap pa. Ngunit sa buong paglalakad pa uwi, hindi na nawala sa isipan ni Jerome ang nakita. Kinagabihan, habang kumakain sila ng payak na hapunan, muling binanggit ni Jerome ang liwanag. "Kuya, sa tingin mo ba may nakatira sa loob ng gubat?" tanong niya. Umiling si Roel. "Matagal na nating alam na walang tao roon. Delikado ang loob ng gubat. Maraming ligaw na hayop. Pero bakit may ilaw? Baka refleksyon lang ng buwan o alitap-tap?" Hindi na sumagot si Jerome, ngunit sa kanyang puso'y nanatili ang pagtataka. Lumipas ang ilang araw. Minsan pa nilang nakita ang liwanag. At muli. At muli. Tuwing hapon, kapag pauwi na sila, tila ba may kumikislap na lihim sa kailaliman ng gubat. Hanggang isang araw, hindi na napigilan ni Jerome ang kanyang kuryosidad. "Kuya," sabi niya isang umaga habang nag-aalmusal sila, "pwede ba tayong dumaan sa gubat mamaya? Gusto ko lang makita kung ano yon." Natigilan si Roel. "Delikado ron," mariin niyang sagot. "Maraming nawawala sa loob ng gubat." "Sandali lang naman. Titingin lang tayo tapos uuwi na." Tahimik si Roel. Sa loob-loob niya, ayaw niyang ilagay sa panganib ang kapatid. Ngunit may bahagi rin ng kanyang sarili na gustong malaman ang katotohanan. Kung may tao man doon, baka may kailangan ng tulong. O baka may bagay na makakatulong sa kanila. Sa huli, napabuntong hininga siya. "Sige,
sabi niya. Pero saglit lang at huwag kang lalayo sa akin. Nagliwanag ang mukha ni Jerome. Salamat kuya. Pagsapit ng hapon, matapos ang trabaho sa bukid, hindi sila dumiretso pa uwi. Sa halip, pumasok sila sa masukal na daan patungo sa gubat. Habang lumalalim ang kanilang nilalakaran, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang hangin ay naging mas malamig. Ang sikat ng araw ay nahahati-hati sa mga dahon. Ang mga huni ng ibon ay napalitan ng kakaibang katahimikan. Tanging ang lagaslas ng kanilang mga paa sa tuyong dahon ang maririnig. Kuya, bulong ni Jerome, parang may tumitingin sa atin. Imahinasyon mo lang yan, sagot ni Roel, bagamat siya man ay nakakaramdam ng kakaiba. Pagkaraan ng halos kalahating oras na paglalakad, bigla silang napahinto. Sa harap nila, sa gitna ng gubat, nakatayo ang isang kubo. Ngunit hindi ito karaniwang kubo. Ang bubong nito ay tila yari sa makinang na dahon na kumikislap sa liwanag ng araw. Ang mga dingding ay tila pinakintab na kahoy, makinis at walang bahid ng pagkabulok. Ang mga bintana ay may mga kurtinang puti na marahang humahampas sa hangin. At sa paligid nito, may mga halamang namumulaklak ng kakaibang kulay, bughaw, lila at gintong tila apoy. Kuya, halos hindi makapagsalita si Jerome. Totoo ba to? Nakatitig si Roel. Hindi siya makapaniwala. Sa gitna ng ligaw at mapanganib na gubat, may isang kubong mas maganda pa sa bahay ng pinakamayaman sa baryo. Lumapit sila ng dahan-dahan. Sa bawat hakbang, mas lalong lumilinaw ang detalye. At nang sila'y makalapit sa pintuan, may napansin si Roel. May munting ukit sa kahoy. Isang simbolong hindi niya pa kailanman nakita. Tila pinaghalong bituin, araw at buwan. Humawak siya sa hawakan ng pinto. Malamig ito sa kanyang palad. Kuya, sabi ni Jerome, may halong kaba at pananabik. Buksan mo. Saglit na nag-alinlangan si Roel. Ngunit nanaig ang kanyang lakas ng loob. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. At sa pagbukas nito, isang liwanag ang bumungad sa kanila. Hindi ito liwanag ng lampara. Hindi ito liwanag ng araw. Ito'y tila liwanag na nagmumula sa mismong hangin. Sa loob, nakita nila ang isang malawak na bulwagan. May kisame na parang kalangitan. May mga haliging tila yari sa kristal. May sahig na kumikislap na parang salamin. At sa gitna nito, may isang mahabang mesa na puno ng prutas, pagkain, at mga palamuting ginto. Napaatras si Jerome sa gulat. Kuya, parang palasyo. Tahimik si Roel. Hindi niya alam kung matatakot siya o mamangha. Ang kubong inaakala nilang payak ay isang lihim na palasyong nakatago sa puso ng gubat. At sa sandaling iyon, hindi pa nila alam na ang kanilang pagpasok sa mahiwagang lugar na iyon ay simula na ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Isang pagbabago na magdadala sa kanila sa mga pagsubok, hiwaga at kapalarang hindi nila kailanman inakala. Tahimik silang nakatayo sa bungad ng pinto. Walang kamalay-malay na ang bawat hakbang na gagawin nila mula roon ay maglalapit sa kanila sa isang lihim na magbabago sa takbo ng kanilang mundo. Nakatayo pa rin sina Roel at Jerome sa bungad ng pintuan. Tila napako ang kanilang mga paa sa kinatatayuan. Ang liwanag sa loob ng kubo ay patuloy na kumikislap, banayad ngunit nakakasilaw, parang humihinga kasabay ng katahimikan ng lugar. Dahan-dahang huminga si Roel. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Hindi siya pwedeng pangunahan ng takot. Kailangan niyang maging matatag para kay Jerome. Manatili ka sa likod ko, mahina niyang sabi. Tumango si Jerome, mahigpit na kumapit sa manggas ng kanyang kuya. Isang hakbang, 2, 3. Unti-unti silang pumasok sa loob. Sa bawat yapak nila sa makintab na sahig, may marahang tunog na tila lagaslas ng tubig. Hindi ito katulad ng tunog ng kahoy o bato.
Parang may buhay ang mismong sahig na kanilang tinatapakan. Lumingalinga si Jerome. Ang mga dingding ay tila gawa sa pinagsamang kahoy at kristal. May mga ukit na hugis, bulaklak, bituin at alon. Sa bawat galaw ng kanilang katawan, nag-iiba ang kulay ng mga ito. Minsan bughaw, minsan ginto, minsan lila. Sa gitna ng bulwagan, nandoon ang mesa. Puno ito ng mga pagkaing hindi pa nila kailanman nakita. May prutas na hugis perlas. May tinapay na kumikislap na parang may alikabok ng bituin. May mga mangkok na puno ng malinaw na likidong tila tubig, ngunit kumikinang sa liwanag. "Kuya," bulong ni Jerome. "Mukhang totoo lahat." Lumapit si Roel sa mesa. Hindi siya agad humawak. Tinitigan niya muna ang mga pagkain. Walang langaw, walang alikabok, walang senyales na ito'y napabayaan. Parang may nag-aalaga rito araw-araw. Ngunit wala silang nakitang tao. "O baka may nakatira rito," sabi ni Roel sa sarili. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang hangin. Ang malamig na simoy ay naging mas malambot, mas mainit, parang haplos. At mula sa kung saan, may marahang tinig na umalingaw-ngaw. "Hinihintay ko kayo." Napahinto ang mundo ng magkapatid. Nanlamig ang kanilang mga katawan. Napalingon sila sa iba't ibang direksyon, ngunit wala silang makitang tao. Kuya," nanginginig na sabi ni Jerome. Mahigpit na hinawakan ni Roel ang kamay ng kapatid. "Sino yan?" Malakas niyang tanong. Walang sumagot agad. Sa halip, unti-unting nagtipo ng liwanag sa gitna ng bulwagan. Parang ulap na kumikislap. Unti-unti itong humubog, hanggang sa mabuo ang anyo ng isang matandang lalaki. Mahaba ang kanyang puting buhok. Ang kanyang balbas ay umaabot sa dibdib. Ang kanyang mga mata ay kulay pilak, tila naglalaman ng mga bituin. Suot niya ang damit na yari sa telang kumikislap na parang buwan. Hindi siya tumatapak sa sahig. Lumulutang siya ng bahagya. Napaatras si Jerome. "Multo ba siya, kuya?" bulong niya. Ngumiti ang matanda. Ang kanyang ngiti ay banayad, walang bahid ng pananakot. "Hindi ako multo," marahang sabi nito. "Ako ang tagapagbantay ng lugar na ito." Napalunok si Roel. "Tagapagbantay?" ulit niya. Tumango ang matanda. "Matagal na akong naririto. Mas matagal pa kaysa sa mga punong nakapaligid sa gubat." Tahimik ang magkapatid. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin. "Hindi kayo dapat matakot," dugtong ng matanda. "Hindi kayo naparito nang hindi sinasadya." Napakunot ang noo ni Roel. "Hindi po namin sinasadya," sagot niya. "Nakita lang namin ang liwanag." Ngumiti muli ang matanda. "Ang liwanag ang tumawag sa inyo." "Tumawag?" tanong ni Jerome. "Oo," tugon nito. "Ang kubong ito ay hindi basta nagpapakita sa kahit sino. Lumilitaw lamang ito sa mga pusong dalisay at sa mga kaluluwang handang magsakripisyo." Napatitig si Roel. Naalala niya ang mga gabing halos wala na silang makain. Ang mga panahong nagtrabaho siya kahit may sakit. Ang mga panahong isinakripisyo niya ang sariling pangarap para kay Jerome. "Bakit po kami?" tanong niya. Lumapit ang matanda sa kanila. Sa kabila ng kanyang anyong mahiwaga, wala siyang inilalabas na takot. Sa halip, tila may kapayapaan sa kanyang presensya. "Dahil kayo ay hindi lamang naghahangad ng ginhawa," sabi niya. "Naghahangad kayo ng kinabukasan na hindi lang para sa inyong sarili." Tumahimik si Jerome. May biglang kirot sa kanyang dibdib. Parang may tumama sa puso niya. Ang kubong ito, pagpapatuloy ng matanda, ay tahanan ng sinaunang biyaya. Isang palasyong itinago sa anyo ng kubo upang hindi mapasakamay ng mga sakim.
Napalingon si Roel sa paligid. Kaya pala, bulong niya. Oo, tugon ng matanda. Marami na ang nagtangkang hanapin ito, ngunit iilan lamang ang pinayagang makapasok. Saglit na natahimik ang buong bulwagan. Pagkatapos muling nagsalita ang matanda. Ngunit ang pagpasok dito ay may kapalit. Napatigil ang hininga ng magkapatid. Anong kapalit po? Tanong ni Roel. Ang mga mata ng matanda ay nagningning. Isang pagsubok. Sa sandaling iyon, biglang nagdilim ang paligid. Ang mga ilaw ay unti-unting naglaho. Ang sahig ay tila gumalaw. Ang hangin ay naging mabigat. At sa gitna ng bulwagan, unti-unting lumitaw ang isang pintuang yari sa liwanag at anino. Kapag binuksan ninyo ang pintuang iyan, sabi ng matanda, magsisimula ang inyong unang pagsubok. Magkatabing tumayo sina Roel at Jerome. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Hindi pa nila alam kung ano ang naghihintay sa kabila ng pintuan. Ngunit alam nila sa kanilang mga puso, hindi na sila makakabalik sa dati nilang buhay. At ang bawat hakbang na gagawin nila mula ngayon ay huhubog sa kanilang kapalaran. Tahimik na nakatayo sina Roel at Jerome sa harap ng pintuang yari sa liwanag at anino. Ito'y tila humihinga, dahan-dahang kumikislap, parang may sariling buhay. Sa bawat pintig nito, bahagyang nanginginig ang hangin sa paligid. Ang matandang tagapagbantay ay nakalutang sa likuran nila, tahimik na nagmamasid. Kapag pumasok kayo riyan, marahang wika nito, hindi ninyo makokontrol ang inyong makikita. Lalakad kayo sa landas ng inyong sariling mga alaala. Napakunot ang noo ni Roel. Alaala? Ulit niya. Oo, sagot ng matanda. Ang puso at isipan ninyo ang gagabay sa paglalakbay na ito. Mahigpit na hinawakan ni Jerome ang kamay ng kanyang kuya. Kuya, kaya natin to, di ba? Mahina niyang tanong. Tumingin si Roel sa kapatid. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang takot, ngunit higit doon ang tiwala. Kakayanin natin, matatag niyang sagot. Humakbang siya pasulong. Inabot niya ang pintuan. Sa sandaling dumikit ang kanyang palad sa liwanag, may malamig na dumaloy sa kanyang katawan, parang tubig na bumalot sa kanyang kaluluwa. Isang hakbang pa, at biglang naglaho ang bulwagan, naglaho ang kubo, naglaho ang liwanag. Napapalibutan sila ng dilim, ngunit hindi ito karaniwang dilim. Unti-unti, may mga anyong lumilitaw, parang usok, parang ulap, hanggang sa unti-unting mabuo ang isang pamilyar na tanawin. Nakatayo sila sa harap ng isang maliit na bahay, gawa sa kawayan. May sirang bubong, may bakod na yari sa patpat. Napamulagat si Jerome. Kuya, bahay natin to. Tama siya. Ito ang dati nilang tirahan noong buhay pa ang kanilang mga magulang. Ang bahay na matagal na nilang iniwan matapos itong masira ng bagyo. Mula sa loob, may lumabas na isang babaeng payat, may hawak na palanggana. Ito ang kanilang ina. Bata pa, malusog, may ngiting puno ng pag-asa. Sumunod ang isang lalaking may hawak na itak, ang kanilang ama. Matatag, masipag, tahimik. Napatigil ang hininga ni Roel. Nanay, tatay, bulong niya. Ngunit hindi sila marinig. Hindi sila makita. Parang mga aninong inuulit ang nakaraan. Nakita nilang naghahapunan ang kanilang pamilya sa ilalim ng ilaw ng gasera. Nakita nilang nagtatawanan. Nakita nilang nagdarasal. Nakita nilang nangangarap. Unti-unting bumigat ang dibdib ni Jerome. Naalala ko to, sabi niya. Ito yung panahon na masaya pa tayo. Biglang nagbago ang tanawin. Dumilim ang langit. Umihip ang malakas na hangin. Bumuhos ang ulan.
Tumindol ang lupa. Isang malakas na bagyo ang dumating. Nakita nilang winasak ang kanilang bahay. Nakita nilang bumigay ang bubong. Nakita nilang natangay ang mga gamit. Narinig nila ang iyak ng kanilang ina. Ang daing ng kanilang ama. Nakita nilang nagkasakit ang kanilang mga magulang matapos ang bagyo. Nakita nilang humina ang kanilang katawan. Hanggang sa isang gabi, tahimik, umuulan. Nakita nilang nakahiga ang kanilang ina sa banig. Hawak ang kamay ng ama. Maputla. Mahina ang paghinga. Nakatayo sa tabi ang dalawang batang bersyon nila. Umiiyak. Nagmakaawa. Nanginginig. "Nanay, huwag ka pong umalis." Umiiyak na bata si Jerome. Mahal na mahal namin kayo." Bulong ng batang Roel. Napahagulgol ang totoong Jerome. "Kuya, ayoko na." Ngunit hindi pa tapos ang tanawin. Sunod na naglaho ang ina. Sumunod ang ama makalipas ang ilang buwan. Nakita nilang mag-isang humarap ang batang Roel sa mundo. Nakita nilang kinarga niya si Jerome. Nakita nilang nagtrabaho siya kahit pagod. Nakita nilang nagutom siya para lang may makain ang kapatid. Nakita nilang isinakripisyo niya ang sariling pangarap. Napayuko si Roel. Hindi niya namalayan na tumutulo na ang kanyang luha. "Hindi ko alam na ganito pala kahirap ang dinaanan natin." Bulong ni Jerome. Biglang may umalingaw-ngaw na tinig. Ang unang pagsubok ay ang pagtanggap. Lumabas mula sa liwanag ang anyo ng matandang tagapagbantay. Ang pagtanggap sa sakit, sa pagkawala, at sa mga sakripisyong naghulma sa inyo. Lumapit siya kay Roel. "Hindi mo kailangang pasanin mag-isa ang lahat," wika nito. Lumapit siya kay Jerome. "Hindi mo kailangang mabuhay sa anino ng utang na loob." Unti-unting naglaho ang tanawin. Muling bumalik ang dilim. Pagkatapos, unti-unting bumukas ang liwanag. Nasa loob na naman sila ng kubo. Nakatayo sa harap ng pintuan. Ngunit ngayon, may bago na sa kanilang mga puso. May pag-unawa. May pagpapatawad. May lakas. At sa gitna ng bulwagan, unti-unting lumitaw ang ikalawang pintuan. Mas maliwanag, mas malaki, mas misteryoso. Hudyat na ang kanilang paglalakbay ay lalalim pa. At ang susunod na pagsubok ay mas mahirap kaysa sa una. Tahimik na nakatayo sina Roel at Jerome sa harap ng ikalawang pintuan. Mas maliwanag ito kaysa sa una. At ang liwanag nito'y tila may sariling pulso, marahang lumalakas at humihina, parang tibok ng puso. Ang sahig sa paligid nito ay nagmistulang malinaw na salamin. Sa refleksyon, hindi lamang ang kanilang anyo ang makikita, kundi pati ang kanilang mga mata na puno ng tanong at pangamba. Ang matandang tagapagbantay ay muling lumitaw sa kanilang likuran. Ang ikalawang pagsubok, wika nito, ay susukat sa lalim ng inyong mga puso. Napatingin si Jerome sa pintuan. "Anong ibig sabihin nun?" Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, itinaas nito ang kanyang kamay. Biglang nagliwanag ang buong bulwagan. At sa isang kisap mata, naglaho ang mga dingding. Nagmistulang nasa gitna sila ng isang malawak na espasyo. Walang langit, walang lupa, walang hangganan. Sa ilalim ng kanilang mga paa, may dalawang landas na unti-unting nabuo. Ang unang landas ay kumikislap na parang ginto. Puno ito ng mansyon. May mga sasakyan. May mga damit na mararangya. May mga taong nakangiti at nagbibigay galang. Ang ikalawang landas ay payak. Lupa. Putik. May mga kubo. May mga magsasakang pawisan. May mga batang payat. May mga matatandang nanginginig sa gutom. Napamulagat si Jerome. "Kuya, parang dalawang mundo." Tumango si Roel.
Ang matandang tagapagbantay ay nagsalita. Ang bawat isa sa inyo ay pipili ng isang landas. Napalunok si Rowell. Kapag pinili namin ang ginto, tanong niya. Makakamtan ninyo ang kayamanan, sagot ng matanda. Walang hirap, walang gutom, walang kakulangan. Kapag ang isa naman, tanong ni Jerome. Mananatili ang hirap, tugon nito. Ngunit mananatili rin ang inyong koneksyon sa mga taong nangangailangan. Tahimik ang magkapatid. Sa unang pagkakataon, naharap sila sa isang malinaw na pagpipilian. Ang mundo ng ginhawa at ang mundo ng pakikibaka. Lumapit si Jerome sa ginintuang landas. Nasilaw ang kanyang mga mata. Nakita niya ang sarili na may maayos na damit. May sariling bahay. May sapat na pagkain. Wala nang gabing gutom. Wala nang araw na pawisan. Wala nang luha. Kuya, bulong niya. Ang ganda. Lumapit din si Rowell. Ngunit sa kanyang paningin, may iba siyang nakita. Sa likod ng mga mansyon, may mga taong nagdurusa. May mga magsasakang inaagawan ng lupa. May mga batang walang paaralan. May mga pamilyang pinapaalis. Nakita niya ang aninong ng kasakiman. Napatingin siya sa ikalawang landas. Doon, nakita niya ang baryo ng Guning. Nakita niya ang kanilang kapitbahay na si Mang Isko. Nakita niya si Aling Puring na may sakit. Nakita niya ang mga batang naglalaro sa putikan. Nakita niya ang mga taong kahit mahirap ay nagtutulungan. Nakita niya ang ngiting totoo. Lumapit siya roon. Jerome, mahinahon niyang sabi. Tingnan mo to. Lumapit si Jerome. At nakita niya rin ang nakita ng kuya. Kung pipiliin natin ang ginto, wika ni Rowell, baka guminhawa tayo, pero baka iwan natin ang lahat. Napayuko si Jerome. Pagod na rin ako kuya, amin niya. Gusto ko ring maramdaman ang hindi na nag-aalala. Hinawakan ni Rowell ang balikat ng kapatid. Hindi masama ang mangarap, sabi niya. Pero ayokong yumaman kung may kapalit na konsensya. Tumulo ang luha ni Jerome. Natatakot lang ako na habang buhay na tayong mahirap. Hindi, sagot ni Rowell. Hindi hanggat magkasama tayo. Tahimik ang espasyo. Tila hinihintay ang kanilang desisyon. Lumapit ang matandang tagapagbantay. Ang pipiliin ninyo, wika nito, ay magpapakita kung sino kayo sa kabila ng tukso. Huminga ng malalim si Jerome. Unti-unti siyang umatras mula sa ginintuang landas. Lumapit siya kay Rowell. Sasamahan kita, sabi niya. Kahit mahirap. Magkahawak kamay silang tumayo sa harap ng payak na landas. Sabay silang humakbang. Sa sandaling tumapak sila roon, nagliwanag ang paligid. Naglaho ang 200. Muling bumalik ang bulwagan. Ngumiti ang matandang tagapagbantay. Napili ninyo ang landas ng puso. Wika nito. Sa gitna ng silid, unti-unting lumitaw ang ikatlong pintuan. Mas payak kaysa sa una. Ngunit may kakaibang ningning. Isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa tibay ng loob at dalisay na hangarin. At sa likod ng pintuang iyon, naghihintay ang susunod na pagsubok. Tahimik na nakatayo sina Rowell at Jerome sa harap ng ikatlong pintuan. Hindi ito kasing kinang ng nauna, wala ring engrandeng liwanag. Payak lamang ito, gawa sa tila lumang kahoy. May mga bitak at gasgas na bakas ng panahon. Ngunit sa kabila ng itsura nito, may kakaibang bigat ang presensya. Parang may hinihingi itong lakas ng loob. Parang sinusukat ang tibay ng kanilang kalooban. Ang hangin sa paligid ay biglang naging mainit. Ang liwanag sa bulwagan ay unti-unting humina. Ang ikatlong pagsubok, wika ng matandang tagapagbantay, ay susubok sa inyong pagtitiis. Tahimik na nakinig ang magkapatid. Hindi lahat ng pagsubok ay may kinang. Dagdag nito. Ang iba ay payak, mahaba at nakakapagod. Lumapit si Rowell sa pintuan. Hinawakan niya ito.
mainit. Parang sinisikatan ng matinding araw. Napabuntong hininga siya. "Sabay tayo," sabi niya kay Jerome. Tumango ang bunso. Magkatabi nilang itinulak ang pintuan. Sa sandaling bumukas ito, isang alon ng init ang sumalubong sa kanila. Parang humakbang sila sa gitna ng tag-araw. Biglang nagbago ang paligid. Nasa gitna sila ng isang malawak na bukirin. Walang puno, walang lilim, walang ulap sa langit. Tanging araw na naglalagablab at lupa na basag-basag sa tindi ng init. Ang hangin ay tuyot. Ang lalamunan nila ay agad na tuyo. "Kuya," mahinang sabi ni Jerome. "Parang disyerto. Sa malayo, may makikitang isang makitid na daan. Mahaba, tuwid, walang katapusan. At sa dulo nito, may munting liwanag. Parang bituin sa gitna ng araw. Mula sa kung saan, muling umalingaw-ngaw ang tinig ng tagapagbantay. Lakarin ninyo ang daang ito," wika nito, "hanggang sa dulo." "Gaano kalayo?" tanong ni Jerome. Walang sagot. Nagkatinginan ang magkapatid. Wala silang pagpipilian. Nagsimula silang maglakad. Sa una, kaya pa nila. Matibay ang kanilang hakbang. May lakas pa ang kanilang mga katawan. Sanay sila sa init ng bukid. Ngunit habang lumilipas ang oras, unti-unting bumibigat ang bawat hakbang. Pumapasok ang alikabok sa kanilang sapatos. Nanunuyo ang kanilang mga labi. Nangingitim ang kanilang paningin. "Kuya, nauuhaw na ako," mahinang sabi ni Jerome. Wala ring dalang tubig si Roel. Wala ring makitang bukal. Wala ring puno. Wala ring anino. "Tiis lang," sagot niya. Bagamat siya man ay nahihilo na. Nagpatuloy sila. Lumipas ang oras. Parang araw. Parang linggo. Parang walang hanggan. Unti-unting bumagal ang lakad ni Jerome. Ang kanyang balikat ay bumagsak. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Sa wakas, napaupo siya sa lupa. "Kuya, hindi ko na kaya," mahina niyang sabi. Lumapit agad si Roel. Umupo siya sa tabi ng kapatid. Hinawakan niya ang kamay nito. "Jerome," sabi niya, "naalala mo nung maliit pa tayo?" Tumingin si Jerome. Bahagyang tumango. "Yung nagkasakit ka," patuloy ni Roel. "3 araw kang walang kain. Ako ang naghahanap ng ugat at dahon sa gubat para lang may maipakain sa'yo." Napangiti si Jerome sa gitna ng pagod. "Oh, ang pait nun. Pero kinaya natin," sabi ni Roel. "Kasi magkasama tayo." Huminga ng malalim si Jerome. "Kuya, salamat." Tinulungan siyang tumayo ni Roel. Isinukbit niya ang braso ng kapatid sa kanyang balikat. "Ako muna ang bubuhat," sabi niya. Naglakad sila muli. Mabagal. Pilit, masakit, ngunit tuloy-tuloy. Habang lumalakad, biglang dumilim ang paningin ni Jerome. Natumba siya. Agad siyang sinalo ni Roel. "Jerome!" sigaw niya. Niuyugyug niya ang kapatid. Bahagyang dumilat ang mga mata nito. "Nandito pa ako," bulong niya. Niyakap siya ni Roel. "Hindi kita iiwan," mariin niyang sabi. "Kahit dito pa tayo mamatay, magkasama tayo." Sa sandaling iyon, biglang umihip ang malamig na hangin. Unti-unting naglaho ang init. May sumibol na berdeng damo sa lupa. May lumitaw na mga puno. May dumaloy na malinaw na batis sa tabi ng daan. Bumuhos ang malamig na liwanag. Muling umalingaw-ngaw ang tinig ng tagapagbantay. Ang pagtitiis na may kasamang pagmamahal ay nagiging lakas. Unti-unting naglaho ang disyerto. Pumalik ang bulwagan. Nakatayo na naman sila sa loob ng kubo. Pawisan, pagod, ngunit buhay. At sa gitna ng silid, dahan-dahang lumitaw ang ika-4 na pintuan. Mas matibay,
mas makapal, mas misteryoso. Hudyat na mas mabigat na pagsubok ang naghihintay sa kanila. At handa na silang harapin ito. Magkasama. Tahimik na nakatayo sina Roel at Jerome sa harap ng ikaapat na pintuan. Ito'y mas makapal kaysa sa mga nauna, yari sa tila itim na bakal na may mga ukit na hugis mata at ulap. Sa bawat sandali, parang gumagalaw ang mga ukit, tila nagmamasid. Ang paligid ay unti-unting lumamig. Ang liwanag sa bulwagan ay nagmistulang kulay abo. Parang may mabigat na presensya sa hangin. Ang matandang tagapagbantay ay lumitaw muli. Mas seryoso ang anyo. Ang ikaapat na pagsubok, wika nito, ay haharap sa inyong pinakamalalim na takot. Napasinghap si Jerome. Takot? Bulong niya. Tumango ang matanda. Hindi ang takot sa dilim. Hindi ang takot sa kamatayan, kundi ang takot na itinatago ninyo sa inyong mga puso. Lumapit si Roel sa pintuan. Hinaplos niya ang malamig na bakal. Parang yelo. Sabay tayo, sabi niya muli. Magkahawak kamay silang humakbang. Unti-unti nilang itinulak ang pintuan. Sa pagbukas nito, isang malakas na hangin ang humigop sa kanila paloob. Biglang naglaho ang bulwagan. Napalibutan sila ng kadiliman. Hindi makita ang sariling mga kamay. Hindi marinig ang sariling paghinga. Tanging tibok ng puso ang maririnig. Kuya! Nanginginig na tawag ni Jerome. Nandito ako. Agad na sagot ni Roel. Biglang may sumindi na munting liwanag sa harap nila. Isang lamparang nakasabit sa hangin. Unti-unti itong lumiwanag. At sa ilalim nito, may isang tanawin na lumitaw. Nasa gitna sila ng baryo ng Guning. Ngunit ito'y wasak. Sunog ang mga bahay. Wasak ang bukid. Patay ang mga hayop. Tahimik ang paligid. May amoy ng abo at tugo. Napamulagat si Jerome. Kuya, ano to? Mula sa gilid, may mga aninong gumalaw. Unti-unting lumitaw ang mga tao, mga kapitbahay nila. Ngunit maputla, walang buhay ang mga mata. May sugat ang katawan, parang multo. Lumapit ang isa, si Mang Isko. Tulungan mo kami, paos nitong sabi. Lumapit ang isa pa, si Aling Puring. Iniwan mo kami, napaatras si Jerome. Hindi ito totoo. Ngunit hindi pa tapos. Nagbago ang tanawin. Nakita nila ang sarili nilang anyo. Mas matanda, mas pagod, mas malungkot. Si Roel ay nakaupo sa isang madilim na silid. Mag-isa. May bote sa kamay. Wasak ang buhay. Si Jerome naman ay nakahiga sa banig. May sakit. Walang nag-aalaga. Walang kasama. Walang pag-asa. Napahawak sa ulo si Jerome. Ayoko makita to. Narinig nila ang tinig ng matandang tagapagbantay, bagamat hindi siya nakikita. Ito ang takot ninyo. Takot mong iwan ang baryo. Wika nito kay Roel. Takot mong mabigo. Wika nito kay Jerome. Takot ninyong hindi maging sapat. Biglang lumapit ang mga anino. Mas dumami, mas dumilim, mas naging mabigat ang hangin. Kuya! Sigaw ni Jerome. Hinawakan ni Roel ang kamay ng kapatid. Mahigpit. Hindi ito totoo, mariin niyang sabi. Mga anino lang to. Tumayo siya ng tuwid. Humarap sa mga multo. Kahit anong mangyari, sigaw niya, hindi ko kayo pababayaan. Napatingin si Jerome sa kuya. Naramdaman niya ang lakas nito. Tumayo rin siya. Hindi ako susuko, sabi niya. Hindi ako magiging pabigat. Sabay nilang hinarap ang mga anino. Sa sandaling iyon, nagsimulang maglaho ang mga ito. Parang usok na tinatangay ng hangin. Unti-unting lumiwanag ang paligid. Ang wasak na baryo ay naglaho.
Ang madilim na hinaharap ay naglaho. Muling bumalik ang bulwagan. Nakatayo silang muli sa loob ng kubo. Hingal, pawisan, ngunit buo ang loob. Lumitaw ang matandang tagapagbantay sa kanilang harap. Ang takot na hinarap ay nagiging tapang. Wika nito. Sa gitna ng silid, dahan-dahang lumitaw ang ikalimang pintuan. Ito'y yari sa malinaw na kristal. Makikita ang liwanag sa loob. At sa kabila nito, naghihintay ang susunod na yugto ng kanilang kapalaran. Mas malalim, mas mabigat, mas mahalaga. Tahimik na nakatayo sina Roel at Jerome sa harap ng ikalimang pintuan. Yari ito sa malinaw na kristal at sa ibabaw nito ay sumasayaw ang liwanag na parang alon sa dagat. Sa bawat galaw nila, nagbabago ang refleksyon. Hindi lamang ang kanilang mukha ang nakikita roon. May iba pang anyo. May mga matang tila nagmamasid mula sa loob. May mga larawang kumikislap at naglalaho. Parang may lihim na itinatago ang pintuan. Ang matandang tagapagbantay ay muling lumitaw, mas tahimik kaysa dati. Ang ikalimang pagsubok, wika nito, ay magpapakita ng inyong tunay na pagkatao. Napatingin si Jerome sa pintuan. Hindi pa ba yon ang nakita natin? Tanong niya. Umiling ang matanda. Ang nakita ninyo ay alaala, pagpili, pagtitiis at takot. Ngayon makikita ninyo ang sarili ninyong walang takip. Huminga ng malalim si Roel. Hinawakan niya ang balikat ni Jerome. Ano man ang makita natin, sabi niya, tatanggapin natin. Tumango ang bunso. Magkasabay nilang hinawakan ang pintuan. Sa sandaling dumikit ang kanilang mga palad sa kristal, biglang nagliwanag ang buong paligid. Parang nabasag ang mundo. Nang muling luminaw ang kanilang paningin, nakatayo sila sa gitna ng isang napakalawak na silid. Ang mga dingding ay pawang salamin. Ang kisame ay salamin. Ang sahig ay salamin. Sa lahat ng direksyon, sila ang makikita. Daang-daang refleksyon. Libo-libo. Walang katapusan. Kuya, bulong ni Jerome. Nakakalito. Biglang gumalaw ang mga salamin. Unti-unting nagbago ang mga refleksyon. Sa harap ni Roel, may lumitaw na isang anyo. Ito ang kanyang sarili. Ngunit may ibang ekspresyon. Mataas ang ulo. Matigas ang mukha. Malamig ang mga mata. May suot na maayos na damit. May hawak na papeles. May mga taong sumusunod sa kanya. Ngunit sa likod nila, may mga umiiyak. May mga pamilyang nawalan ng lupa. May mga magsasakang nagugutom. Napaatras si Roel. Hindi ako yan, bulong niya. Ngunit nagsalita ang refleksyon. Ako ang magiging ikaw kapag pinili mo ang kapangyarihan kaysa konsensya. Nanginginig si Roel. Sa kabilang panig, may lumitaw na refleksyon ni Jerome. Ito'y nakahiga sa isang silid. Maputla. Payat. May tubo sa ilong. May mga taong nag-aalala sa paligid. Ngunit nakatalikod siya sa kanila. Ayaw makipag-usap. Ayaw humingi ng tulong. Sarado ang puso. Napahagulgol si Jerome. Ayokong maging ganito. Muling nagsalita ang tinig sa paligid. Ang katotohanan ay hindi laging maganda. Unti-unting nagbago ang mga salamin. Ipinakita nila ang iba pang anyo. Si Roel na sumusuko. Si Roel na nagagalit. Si Roel na pinababayaan ang sarili. Si Jerome na naiinggit. Si Jerome na nagre-rebelde. Si Jerome na nawawalan ng tiwala. Lahat ng kahinaan. Lahat ng pagkukulang. Lahat ng lihim na takot. Napayuko ang magkapatid. Parang binuhusan ng bigat ang kanilang dibdib. Ganito ba talaga tayo? Mahina ni Jerome. Lumapit si Roel. Hinawakan niya ang kamay ng kapatid. Oo, sagot niya. May ganito tayong bahagi, pero hindi lang yan ang tayo.
Biglang may bagong refleksyon na lumitaw. Si Roel na nag-aararo sa bukid. Pawisan. Pagod. Ngunit may ngiti. Si Jerome na nagtuturo sa mga bata sa baryo. Nagbabahagi ng kaalaman. Masigla. Masaya. Magkasama silang tumutulong sa kapwa. Nagbibigay kahit kulang. Nagtitiyaga kahit mahirap. Naglilingkod ng walang kapalit. Unti-unting naglaho ang madidilim na anyo. Naiwan ang maliwanag. Ang totoo. Ang buo. Muling umalingaw-ngaw ang tinig ng tagapagbantay. Ang tunay na lakas ay ang pagtanggap sa sariling kahinaan at pagpiling maging mabuti. Unti-unting naglaho ang silid ng salamin. Bumalik ang bulwagan. Nakatayo silang muli sa loob ng kubo. Mas tahimik. Mas malinaw ang isipan. Mas buo ang loob. Sa gitna ng silid, lumitaw ang ika-6 na pintuan. Yari sa liwanag at hangin. Halos hindi makita ang hugis. Parang panaginip. At sa likod nito, naghihintay ang huling mga pagsubok na huhubog sa kanilang kapalaran magpakailanman. Tahimik na nakatayo sina Roel at Jerome sa harap ng ika-6 na pintuan. Halos hindi ito mahawakan sapagkat yari sa mismong hangin at sinag ng araw. Sa bawat paggalaw nila, naglalaho at muling bumabalik ang anyo nito. Parang ayaw nitong buksan. Parang hinihintay ang tamang sandali. Ang buong bulwagan ay napuno ng malambot na liwanag. Wala na ang dating bigat ng hangin. Sa halip, may kakaibang kapayapaan na bumalot sa paligid. Lumitaw ang matandang tagapagbantay. Mas malinaw ngayon ang kanyang anyo. Ang ika-6 na pagsubok, wika nito, ay ang pagsubok ng sakripisyo. Napatingin si Jerome sa kuya. Sakripisyo na naman, mahina niyang sabi. Ngumiti ng bahagya si Roel. Sanay na tayo riyan, tugon niya. Ngunit sa loob-loob niya, may kaba. Alam niyang iba ang pagsubok na ito. Mas mabigat, mas masakit. Sa likod ng pintuang ito, pagpapatuloy ng matanda. May hihingin sa inyo ang liwanag. Isang bagay na mahalaga sa inyong puso. Huminga ng malalim si Jerome. Anong bagay? Tanong niya. Malalaman ninyo kapag pumasok na kayo. Nagkatinginan ang magkapatid. Walang atrasan. Magkasabay nilang hinawakan ang pintuan. Sa sandaling dumikit ang kanilang mga kamay, unti-unting naglaho ang paligid. Parang hinigop sila ng liwanag. Nang muli silang makakita, nasa gitna sila ng isang malawak na kapatagan. Ang lupa ay tila salamin. Ang langit ay puti at ginto. Walang araw. Walang ulap. Tanging liwanag. Sa gitna ng kapatagan, may isang malaking haligi na yari sa kristal. At sa ibabaw nito, may lumulutang na isang bolang liwanag. Parang puso. Parang bituin. Parang kaluluwa. Mula rito, may umalingaw-ngaw na tinig. Upang magpatuloy, kailangan ninyong mag-alay. Napatingin si Roel. Mag-alay ng ano? Tanong niya. Sumagot ang tinig. Isang pangarap. Biglang bumigat ang hangin. Isang bagay na matagal na ninyong hinahangad. Dagdag nito. Isang bagay na nagbibigay saysay sa inyong buhay. Tahimik ang magkapatid. Sa isip ni Roel, unti-unting lumitaw ang isang larawan. Ang sarili niyang nakapagtapos ng pag-aaral. May sariling sakahan. May modernong kagamitan. May kakayahang tulungan ang buong baryo. Yun ang pangarap niya. Matagal na niyang itinago. Isang lihim na pangarap. Na balang araw, hindi na sila mag-aararo gamit ang kalabaw. Na hindi na sila aasa sa ulan. Na aangat ang kanilang buhay. Sa isip naman ni Jerome, lumitaw ang sarili niyang pangarap. Ang maging guro. Ang makapag-aral. Ang magturo sa mga batang walang kakayahan.
Ang baguhin ang kinabukasan ng baryo sa pamamagitan ng kaalaman. Napahawak siya sa dibdib. Ito lang ang pangarap ko, kuya. Bulong niya. Narinig ni Roel ang sinabi ng kapatid. Napatingin siya rito. Jerome. Ngumiti si Jerome. Kuya, sabi niya. Mas kailangan ka ng baryo kaysa sa akin. Lumapit siya sa haligi. Inabot niya ang bolang liwanag. Ako na, marin niyang sabi. Biglang hinawakan ni Roel ang kanyang braso. Hindi, sagot niya. Hindi mo kailangang isuko yan. Kuya, ikaw ang haligi natin, tugon ni Jerome. Kung may matutupad, dapat ikaw yon. Umiling si Roel. Kung wala ka, walang saysay ang pangarap ko. Tahimik ang paligid. Tila naghihintay ang liwanag. Huminga ng malalim si Roel. Unti-unti niyang binitiwan ang braso ni Jerome. Lumapit siya sa haligi. Ako na, sabi niya. Napalingon si Jerome. Kuya, hindi. Ngunit huli na. Inilapat ni Roel ang kanyang kamay sa bolang liwanag. Sa sandaling iyon, may mainit na dumaloy sa kanyang katawan. Parang may hinugot mula sa kanyang puso. Parang may nawala. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang pangarap. Unti-unting naglalaho. Parang usok. Parang hamog. Napahawak siya sa dibdib. Nang hina. Kuya! Sigaw ni Jerome. Niyakap niya si Roel. Ayos lang. Mahinang sabi ni Roel. Kung ikaw ang magtatagumpay, sapat na yon. Biglang nagningning ang buong kapatagan. Mas maliwanag kaysa dati. Muling nagsalita ang tinig. Ang sakripisyong may pag-ibig ay hindi kailanman nawawala. Unti-unting naglaho ang kapatagan. Bumalik ang bulwagan. Nakatayo silang muli sa loob ng kubo. Hawak ni Jerome ang balikat ni Roel. May luha sa kanyang mga mata. Sa gitna ng silid, lumitaw ang ikapitong pintuan. Mas maliit, mas simple, ngunit naglalaman ng matinding liwanag. Hudyat na papalapit na sila sa wakas ng kanilang paglalakbay. At ang huling pagsubok ay higit na mas mabigat kaysa sa lahat ng nauna. Tahimik na nakatayo sina Roel at Jerome sa harap ng ikapitong pintuan. Ito'y mas maliit kaysa sa mga nauna, halos kasinlaki lamang ng karaniwang pintuan sa kubo. Ngunit sa kabila ng pagiging payak nito, may kakaibang bigat ang presensya. Parang dito nagtatapos ang lahat. Parang dito huhusgahan ang kanilang pinagdaanan. Ang liwanag mula rito ay hindi nakakasilaw. Banayad. Mainit. Parang sikat ng araw sa umaga. Lumitaw ang matandang tagapagbantay sa kanilang tabi. Ngayon ay may bahagyang ngiti sa labi. Ang ikapitong pagsubok, wika nito, ay ang hatol ng inyong kapalaran. Napatingin si Jerome. Hatol? Tanong niya. Tumango ang matanda. Hindi ito pagsubok na lakas o talino, sagot nito. Ito'y pagsubok ng pananagutan. Huminga ng malalim si Roel. Ramdam pa rin niya ang pagkawala ng kanyang pangarap. Parang may bakanting bahagi sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya nagrereklamo. Handa na siyang tanggapin ang anumang kapalit. Sa likod ng pintuang ito, pagpapatuloy ng matanda, makikita ninyo ang hinaharap na maaari ninyong makamtan. Isang hinaharap na hinubog ng inyong mga desisyon. Nagkatinginan ang magkapatid. Magkasabay nilang hinawakan ang pintuan. Unti-unti nila itong binuksan. Sa pagbukas nito, sinalubong sila ng malamig na hangin at malawak na tanawin. Nakatayo sila sa tuktok ng isang mataas na burol. Sa ibaba, tanaw ang baryo ng Guning. Ngunit hindi na ito ang baryong nakilala nila. Malinis ang mga kalsada. Maayos ang mga bahay. May paaralan. May maliit na klinika. May palengke. May patubig sa bukid. Masagana ang mga palayan. May mga batang naglalaro.
May mga taong nagtutulungan. Napamulagat si Jerome. "Kuya, ang ganda!" Ngunit biglang nagbago ang tanawin. Parang hinipan ng hangin ang larawan. Naging madilim ang baryo. Wasak ang mga bahay. Tuyot ang lupa. May mga nag-aaway. May mga nagugutom. May mga lumalayas. Walang pag-asa. Magkasunod na nagpalit-palit ang dalawang larawan. Masagana. Wasak. Masagana. Wasak. Parang tibok ng puso. Muling nagsalita ang tinig ng tagapagbantay. Ang kinabukasan ay hindi nakapirmi. "Ito'y nakasalalay sa inyong gagawin." Biglang lumitaw sa harap nila ang 200. Ang una ay patungo sa masaganang baryo. Ang ikalawa ay patungo sa madilim na baryo. "Hindi ninyo maaaring piliin ang pareho," wika ng tinig. "Isa lamang." Napatingin si Jerome kay Roel. "Kuya, paano tayo pipili?" Napaisip si Roel. Tinitigan niya ang 200. Sa una, nakita niya ang sarili. Mas matanda. May puting buhok. Nakatayo sa gitna ng baryo. Nagbibigay gabay. Nagtuturo sa kabataan. Kahit walang titulo, kahit walang diploma, may respeto, may pagmamahal. Sa ikalawa, nakita niya ang sarili. Tahimik, nag-iisa, nabigo. Pinagsisihan ang mga hindi ginawa. Napapikit siya. "Hindi ito tungkol sa gusto natin," wika niya. "Tungkol ito sa kailangan." Lumapit siya sa unang daan. Hinawakan niya ito. Mainit. Buhay. "Dito," sabi niya. Lumapit si Jerome. "Tama ka," tugon niya. "Hindi para sa atin lang." Magkasabay silang humakbang sa daan patungo sa masaganang baryo. Sa sandaling tumapak sila, nagliwanag ang buong paligid. Nagmistulang araw ang liwanag. Muling nagsalita ang tinig. "Pinili ninyo ang landas ng pananagutan, ang landas ng paglilingkod." Unti-unting naglaho ang tanawin. Bumalik ang bulwagan. Ngunit ngayon, nag-iba na ang itsura nito. Mas maliwanag, mas maluwang, mas payapa. Sa gitna ng silid, dahan-dahang lumitaw ang 8 pintuan. Ito na ang huli. Mas malaki. Mas maningning. Mas marangal. Hudyat na ang wakas ng kanilang paglalakbay ay malapit na. At ang huling pagsubok ay hindi na lamang para sa kanila, kundi para sa buong baryo ng Guning. Tahimik na nakatayo sina Roel at Jerome sa harap ng 8 pintuan. Ito na ang huli. Mas malaki ito kaysa sa lahat ng nauna, yari sa tila pinagsamang ginto, kahoy at liwanag. Sa ibabaw nito'y nakaukit ang simbolong nakita na nila noon, ang pinaghalong araw, buwan at bituin. Ang buong bulwagan ay naliligo sa malambot na ningning. Wala na ang bigat. Wala na ang takot. Tanging katahimikan at pag-asa ang naiwan. Lumitaw ang matandang tagapagbantay sa kanilang harap. Ngayon ay mas malinaw, mas bata ang anyo at mas maliwanag ang mga mata. "Dito nagtatapos ang inyong paglalakbay," wika nito. Nagkatinginan ang magkapatid. Pagkatapos nito, tanong ni Jerome, "Babalik na ba kami sa baryo?" Ngumiti ang matanda. "Oo," sagot nito. "Ngunit hindi na kayo babalik na katulad ng dati." Huminga ng malalim si Roel. Handa na siya. Handa na silang pareho. Magkasabay nilang hinawakan ang huling pintuan. Unti-unti nila itong binuksan. Sa pagbukas nito, bumungad sa kanila ang isang malawak na liwanag. Hindi ito nakakabulag. Sa halip, ito'y nakapapawi. Parang yakap. Parang tahanan. Nang luminaw ang kanilang paningin, nasa gitna sila ng isang hardin. Puno ito ng punong namumunga. May mga bulaklak na kumikislap sa hamog. May malinaw na batis na umaagos. May mga ibong umaawit ng kakaibang himig.
Sa gitna ng hardin, may isang matandang babae na nakaupo sa ilalim ng punong may ginintuang dahon. Maputi ang kanyang buhok, payapa ang muka. Ngunit sa kanyang mga mata, naroon ang lalim ng daan-daang taon. Lumapit ang magkapatid, sabay na yumuko. "Magandang araw po," sabi ni Roel. Ngumiti ang matanda. "Matagal ko na kayong hinihintay," tugon nito. Napatingin si Jerome. "Kayo po ba ang may-ari ng kubo?" tanong niya. Umiling ang babae. "Ako ang tagapag-ingat ng biyaya," sagot niya. "Ang kubo ay daanan lamang." Tahimik silang nakinig. "Maraming dumaan dito," patuloy niya. "Ngunit iilan lamang ang umabot sa dulo." Tumingin siya kay Roel. "Isinuko mo ang iyong pangarap." Tumingin siya kay Jerome. "Pinili mong sumunod sa pag-ibig kaysa sa pansariling hangarin. Dahil diyan," wika niya, "karapat-dapat kayong tumanggap ng pamana." Itinaas niya ang kanyang kamay. Mula sa hangin, unti-unting lumitaw ang dalawang sinag ng liwanag. Ang isa ay kulay ginto. Ang isa ay kulay bughaw. Ang gintong liwanag ay lumapit kay Roel. Ang bughaw ay lumapit kay Jerome. "Nasa inyo na ngayon ang biyaya ng liwanag," wika ng matanda. "Hindi ito kayamanan. Hindi ito kapangyarihan. Ito ay kakayahang magbigay buhay sa pag-asa." Sa sandaling dumikit ang liwanag sa kanilang dibdib, may mainit na dumaloy sa kanilang katawan. Parang bumalik ang nawalang bahagi ni Roel. Ngunit mas malinaw, mas dalisay, mas makabuluhan. Biglang nagbago ang tanawin. Nakita nila ang baryo ng Guning. Bumalik sila roon. Ngunit ngayon may dala silang liwanag sa puso. Mula noon, unti-unting nagbago ang baryo. Ang lupa ay naging mas mataba. Ang tubig ay naging mas malinaw. Ang ani ay dumami. Ngunit higit sa lahat, nagbago ang mga tao. Naging mas bukas palad, mas nagtutulungan, mas nagmamahalan. Si Jerome ay nakapag-aral sa tulong ng buong baryo. Naging guro. Nagturo sa mga bata ng hindi lamang pagbasa at pagsulat, kundi ng kabutihan at pag-asa. Si Roel naman ay nanatiling magsasaka. Ngunit naging gabay, tagapayo, haligi ng komunidad. Hindi siya yumaman sa pera, ngunit yumaman sa respeto at pagmamahal. At ang mahiwagang kubo? Minsan-minsan, may nakakakita pa rin ng liwanag sa gubat. Ngunit lumilitaw lamang ito sa mga pusong handang magmahal, magsakripisyo at maglingkod. Sa bawat pagsikat ng araw sa baryo ng Guning, naaalala ng mga tao ang kwento ng dalawang magkapatid. Na sa gitna ng kahirapan at pagsubok, natagpuan ang tunay na kayamanan sa kabutihan ng puso at liwanag ng pag-asa. At ang kanilang alamat ay patuloy na isinasalaysay, henerasyon matapos ang henerasyon, bilang patunay na ang tunay na himala ay nagmumula sa taong marunong magmahal. Wakas.